Okay, dito maglangan karong buntaga aniya na narapunta sa ato ang panaga ambit gyud sa mensahe kay mao magini ang atong pinakatuyo sa pamokos kabuntagon, mga painumdum, mga badlong o pagtudlo labi na kanato nga mga alagad sa Ginoo og sa tanan nga mga Kristohanon nga gusto pagin mo kat-on. One way of kumbaga maablihan ta even sa pamokos kabuntagon o sa nisya ka pamaagi gayud nga mo learn ta, no, labi na sa atong pagpadagan sa ministry. Okay, ang atong topic nindot kaayo karong buntaga. Okay lang ba magpastor bisan wala kay pastor? Okay, okay lang ba magpastor nga wala kay pastor? Okay lang ba? So you can answer it yes or no. Depende sa imo ha. But mo ta sa pinaka importante nga iskutanan karong buntaga, not to offend anyone, dili nga ingon nga offensive nga words apan diri taron sa mensahe sa pulong sa Ginoo mo ni atong gunitan karong buntaga. But before that, no, maga-ampo sa kita pangayo tas Ginoo katabang aron nga mensahe niya karon gayon maplastar sa atong kasing-kasing. Let us pray. Lord, salamat Ginoo today. We worship you, Jesus. We honor you, God, today for this another day. Nga magyatag ka na mo, Ginoo. Salamat sa imong pagigugma ka na mo, Diyos, nga walay undang, unstoppable love ni mo, Ginoo, nga imong gibubo nga ni ka na mo. Salamat, Lord, nga karong adlaw, another day, Lord, nga opportunity nga kami buhi pa aron makadayeg kami makapangalagad kanimo kauban sa among mga pinangga nga mga membros pamilya, sa among kaigsuonan sa simbahan, sa among kaubanan nga mga pastor. Mga salamat, Lord, nangayo kog tabang nimo today nga balang espiritu tudluy ang mata ko sa kanamo nga ang mensahe nga among madunggan karon hinahinay nga matudluan kami unsay mga butang nga tama according sa imong word, O God, even today. I-bless gyud ang tanan nga mga pastors, leaders from different churches, different organization, that we will be able, Father God, to know tungkol kay ikaw ang Dios nagatudlo kanamo pinagi sa mensahe karong adlaw. Salamat sa kayuhan bisan pa sa mga nagbalatian sa adunay problema. Salamat o Dios nga ikaw ang maghatag, Ginoo, og solusyon. I declare, Lord, right now sa mga kaigsunan na Ginoo nga depressed, sa mga kaigsunan Ginoo nga adunay anxiety, Lord, I declare healing by the blood of Jesus. Salamat, Ginoo, nga mabatonan nila, Ginoo, ang kaalam unsaon, Ginoo, sa pag-break nini nga espiritu sa anxiety, depression nga kanunay nagsamok bisan pa sa kadagan mga Pilipino karon. And Lord, I pray bisan pa sa mong nasod, Ginoo, taliwala sa mong kaimtang karon, but we still nagatuo that there is still hope, O God, coming sa among nasod. Ampingi, Ginoo, ang mga taong dapat, O Diyos, imong ampingan, o ang mga taong responsable sa paghatag kagubot, Ginoo, badlo nga sila, Lord. Maluoy ka sa among nasod, Ginoo. Maluoy ka, O Dios, sa among coming generation. Dalaygon ka today. We bless you and we honor you, God. Sa word, Ginoo, nga mong sugutan karon, ikinanglan amo, Ginoo, ang imong tabang amahan. We bless your name in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so again maghangyo ko ninyo karong buntaga nga inyohang i-share ni sa inyong mga pinangga nga mga higala sa Facebook. Kay nagtuo man ta nga the more man god ang dagay makadungog, the more dagan oportunidad nga mo learn. Kini nga ato din ni sa pamokos kamuntagon, dili ni sa pag agni kanimo apan base na maablihan imong kasing-kasing, and you will understand this, then maplastar ka, makorek, matudluan ta. Labi na sa mga lagas, Ginoo, asa man kang organisasyon nakakonek ay naghawa diha na ka, pero kinahanglan maplastar ka, no, mo ning atong tumog tuyo. Okay, so this is our topic. Okay lang ba magpastor bisan wala kay pastor? Okay lang ba magpastor nga wala kay pastor? Kini nga pangutana ba nga matubag nimo ikaw mismo karon nga nagtan-aw. Dako kay nig yes. Okay lang ba magpastor nga wala kay pastor? Yes. Pwede ra kayo. No, or okay lang ba magpastor nga wala kay mentor? Yes, okay lang. So,
Matod pa, it is possible to grow in ministry even when you don't have direct human mentors. Right now, karon. Yes, God can grow and guide you Himself. Yes, pwede yun. Ang Ginoo mo guide nimo. But in many scriptures also shows that when possible, He does use mentors to strengthen and accelerate growth. Dapat ay mga bersikulo nga ang Dios kung nagpadalag mga mentor usab aron mas mapadali ang atong pagtubo. So ang pangutana sa atong topic karon, okay lang ba magpastor nga wala kay pastor? According nga manggod kang Dr. Miles Monroe, dapat ang pastor nimo may pastor. O dapat gyud according sa iyahang pag-analisar sa endogay nga pag-ministry, matod pa niya, dapat ang pastor nimo na agwi pastor. Or ikaw nga pastor, dapat na kay pastor. According sa iya. Okay. But sa Biblia, ang Bible man good, very sound ang Bible. Aduna natin mga biblical support, mga verses nga pwede magpatunay karong buntaga. Isaiah 54:13. God Himself can be your teacher. Okay natin mag-igsuna nga direct to God sila. Hindi po nato makonclude nga mali sila. Tama sila. Kaya may mga sita sa Bible. All your children shall be taught by the Lord. Tiyaw mo na. And great shall be the peace of your children. Ang imo mga anak, tudloan sa Ginoo. Nagkisi ng tudlo, ang Diyos. Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Tanawa. Even sa book of Psalms, ako magatudlo kanimo sa dalan nga imong adtuan o giyahan ko ikaw pinagi sa akong mga mata. Kisa nagsulti niya na ang Dios. James chapter 1 verse 5, matod pa, God gives wisdom generously when we ask. Siya daw nga nakulang. If any of you lack wisdom, he should ask God. Ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Tanawa. So, kung pastor ka, nakulangan ka, pangayos Ginoo. Then God will give you wisdom. So, na yung mga sita sa bersikulo nga, pwede yun dahi. Pwede yun ta mamastor, bisag wala tayo mentor. Pwede yun kayo. Ako din sa Bible, ha. 1 John 2:27, tanawa. Unang 1:27. But you have received the Holy Spirit and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. Klaro kayo, no? So, di kinahanglan na magpagtudlo pakas bisan kinsa unsay tinuod. For the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches is true, it is not a lie. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Tanawa. So, na yung mga bersikulo yun nga, klaro kayo. Nga pwede yun nga, mag-ministry ka nga. Ang Holy Spirit ang imong pangayuan yun. Okay. So, these verses, nagpakita yun, kung wala kay mentor, dilibot pasabot nga limitado ang Diyos. Dilibot pasabot mga lack of human mentor does not limit God. Pwede yun. Pwede kayo. No. So, sa ko nag-iingon, kini nga tuminsay karon dili ni ingon offensive. Apan gitagaan na to pagtagad ba kay natin makaigsura nga ila man po na. So makaana po ko ngayon po na, di ba? But mentors are a blessing when God provides them. Ito po. Apan kung adunay mentor or pastor nimo nga nagtudlo nimo, panalangin na nga ang Dios mismo naghatag alang kanimo. Tanawa. Proverbs 11:14. Apan kung karong buntaga ba, wala kay mentor, ikaw na ning kamot, sige lang, okay lang na, way problema na. Okay. Pero kung naanay pagkakataon, nga gitagaan kas Ginoo og tao nga magmutudlo nimo, oportunidad na tanawa sa Bible, Proverbs 11:14, where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Diba? Kung wala na magtatambag, ay mga wala gid ang tao. But in the multitude of counselors, there is safety. Kaklaro kayo, no? So kung naamay mga taong gihatag sa ni Lord sa imuha, nga may mo-guide nimo, ay panalangin na.
Ibalik ko na ko, kung wala man, ikaw na solo-solo, naningkamot ka, direct tugad ka, ay, sige lang, way problema na. Mo man po na. Naman po tao nga, suod kay sa Ginoo. Di ba? Nagsuod kay ba? So, iya po na, no? Kini dili ni pag-BI-BI karong butaga. Gusto itong timbang-timbangon ba? Kay mosugot sa dili nagoy mga tao nga, dili po magsilbi kung tudluan sila, kay bright po sila kaayo. So, ang ilang teacher, good, ang Holy Spirit. So, di po nato na sila down yan na, mo ilang gibati. Okay. So, sa Proverbs 27:17, ito po, as iron sharpens iron, so man sharpens the countenance of iron sharpens iron. Mato pa. So, a man sharpens the countenance of his friend. So, na kay makuha gikan sa iya ha. Gipadala siya kayo bairon ka, tudluan ka. Kanabitong sundang, bisag unsa pa nakahait karon. Apan kung gamito na siya, ipanigbas, gamito na siya ipanghagbas, itigbas og kahoy, mahabol na, nagdid na po siya og bairan, para bairon siya, magamit siya pagbalik, kaya muhait naman siya. The same pod kita. Kumbaga, naay mga taong gipadala sa Ginoo sa ato nga tudluan ta, mabaid ta. Sa panahon nga na pod sila, matingala ta, okay kay pagpadagan na to. Then after that, habol na pod ta. So, kinahanglan na pod tag mabaid. So, makita nimo diha, tama ang gingon sa Proverbs 27:17. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Makita nato din ni unsa ka importante gayud kining pag naapo kay mentor. Pag wala po kay mentor, okay lang po, sumala sa akong ingong ganiha. Pagkaswerte nimo pag ang Holy Spirit may mentor nimo. Praise God niya na. 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things you have heard from me among my witnesses, commit these faithful men who will be able to teach others also. So matod pa ni Pablo kang Timothy, matod pa, commit this to faithful men. Matod pa niya, Timothy, manudlo kag mga tao po diya para sila mutudlo po sa uban. Katong kasaligan. So makita niyo mo diya ba, ang pagtinudlo ay si Paul yang gimentoran si Timothy, who then mentors others. By the way, kung sabot pasabot ng mentor kanang mo siya ang mamadlong nimo, siya ang mutudlo nimo, siya ang teacher nimo, siya ang murag tatay nimo, siya ang accountable nimo. Okay, mo nang dili ta ng pastor mentor. Dili ta ng pastor nagmentor o nagpamentor. Pero naagi mentor. Ang mentor katubang pastor ba nga kanabang gapanudlo, kanang gagiya, gapamadlong, mo na siya ang, actually ang mentor para nako, blessing na. Kaya dili ta ng pastor nga na, ang uban mo tudlo lang, pero ang uban dili gid sa inyo, kanabang tagaan kag panahon, nga tudluan ka. Okay. Dagantag mga example sa Bible, si Elias, di ba? Yang gimentoran si Eliseo. Si Moses, yang gimentoran si Josue. Mentors are God's design for multiplication. Balik ko na ko, mentors are God's design for multiplication, not a requirement for beginning. Sa pagsugod nimo wala pa. Ako, nagsugod ko wala man. Namastor ko since 1994 na pa Miss Bible School, nag-assign ako sa Madaom. Senior pa mi. Nagpastor na ko sa Madaom. Every Friday, hapon, biyahin ako going to Madaom. Nagpuli ko sa usa ka pastor dito sa Abno. Then, nagpuli ko sa Madaom. Then, after that, nagsugod ko pagpastor sa Babag, de sa Mongkayo. Hangto nag-eskwela ko sa UM, gusto ko magkuha another nga kurso. Then, after ato, ning ato kog Samar, dito nag-ministry, na ako'y mga labaw usab sa among organization. Di po to sila mentor, kaya mentor lagi lahi man. Ang imong superintendent o ang imong supervisor, dili na nimo mentor. Kaya sila po do'y kalibutan. O sa gyud, sa kaniya itong unang panahon, 1990s, dili pa kay bukang bibig ka ng word nga mentor. Kaniya to supervisor, superintendent, di ba? Bishop, labaw sa organization.
Apan dili tanan mga taong adunay kasing-kasing nga mugiya, mga mahan. Okay. So, gikan dito, way back 2007, ning balik mi diri sa Mungkayo, kauban sa akong asawa, naminyon ako, uban sa akong anak, si Joshua, then buntis pas pastora, sa ikaduha si Caleb. Then namasto ko din, nanapog ko'y, under na po ko sa organization, na may overseer. So katong overseer na mo, wala to siya, magpainom na meeting, tok-tok, kaon-kaon, uli. Pero pag-abot na sa panahon nga nag-meet namin pastor Tan, diyan ako nakita nga, ingana na yung mentor. Ang mentor, mga mahan nimo, mukorek nimo, istoryahon ka, iplastar ka. Kaya kaniyad to, bisag hiwi ang mong gihimo, okay lang, basta kay apel ka sa organization. Bisa ko nagingon sa akong entrada, ganiya sa akong gisa sa inyo, pwede good ang Holy Spirit yung mentor, okay lang, kanaya mga bersikulo baya po, no? Pwede good mag-direct to God ka, pwede kayo, walay problema na. Pero sa akong kabahin, taod-taod po ko nag-direct to God. Pero nakita na ko, tama ang gingon sa Bible, nga lahi ra gyud ko naagyod kay kauban. Kay ang Dios nag-design gyud siya nga naagi kay kauban. Mugay mato pa sa Ginoo sa Book of Genesis, it is not good for a man to be alone. Mugay ni kitagaan si Adan og asawa. Dili to niya mentor, asawa to niya. Pero ambot pasabot na ko niya, maglisod ka pag mag-inusara ka. Dapat naagi kay kauban. Okay, so talking about mentors are God's design for multiplication. Ito po'y gawa ng Diyos. Not a requirement for beginning. Sa pagsugod nimo, siguro, ingana pa lang. The same sa ako Ingana ko. Nagsugod ko nga, ako lang. Kauban akong Holy Spirit. Apan sa kadugayan, naigihimo ang Diyos. Okay. So, having a mentor in ministry is one of the greatest gifts God builds into a pastor's journey. Pag naana kay mentor, diya sa ministry, usa na sa pinakanindot nga gasa sa Dios nga gihatag labi na sa journey so sa kapastor. Alang nako alang nako. Ako lang gi-share karon ang experience namo. Mga kung sa dihang naana kay mentor sa ministry, para nako usa ni sa pinakadakong gasa nga gihatag o gibuild ni Lord sa akong journey with my wife. Gitagaan mig mentor, spiritual father, gitawag nako nagnangamahan sa moa. And that is Pastor Tan and Pastor Jenny Tan. Okay, so ang Bible man God is full of spiritual parenting relationship. Sa Biblia, puno kay spiritual parenting relationship nga nagpakita how leadership grows best in community. Ang Bible, katong gi-share nako ganiha, mga examples of mentor and mentor relationship. Moses and Joshua. Mato pagingon diha sa Exodus chapter 33 verse 11. The Lord would speak to Moses face to face as a man speaks with his friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Tanawa. Si Lord, grabe ang iyang pagpamuhat itong panahon na sa life ni Moses. Mga pagmubalik si Moses sa tent, si Joshua naara dito. Joshua grew under Moses' direct guidance. Joshua grew under Moses' direct guidance. Nakita nato diya. Nganong nahimong effective si Joshua, nganong siya ang gibinlan gayud sa ministry, human nga namatay si Moses tungod kay si Joshua, giminturan pagayo. Mga lisod kaayo ang usa ka taong mag-take over sa ministry nga wala mamintori, wala matudloig tama, magwarak gina, magguba. Ang gisugdan, pag maipasa sa iya, magguba. That's why si Joshua, why nahimo siyang qualified nga nahimong successor, kaya nga naman, gitudluan siya. O si Joshua, grabe siya ka-teachable.
nagpatudlo siya sa iyahang leader, sa iyahang mentor nga mao si Moses. Nakitanawa, si Moses dili lang sa mentor ni Joshua, apan si Moses nagpamintor pod, nagpatudlo pod. Muna bantayanan na to ba? Kung may mentor ka, nga wa sa mentor, delikado ka. Si Jethro, iyang gimintoran si Moses. Exodus chapter 18, 17 to 24. Gitabangan ni Jethro si Moses nga magdumala sa mga Israelita wisely. Hallelujah. Tanawa. Moses' father-in-law replied, ito po ang yang ugangan ni Moses si Jethro. Pagabot niya sa lugar, naluoy siya sa iyang umagad. Kaya tiyaw mo na, di lang ito thousands, but more or less millions ng mga Israelita itong panahon na. Gidumalahan lang ko sa katao. Mga nakita ni Jethro ngayong umagad pagkaluoy. So gingnan ni Jethro si Moses, what you are doing is not good. Talawon ninyo, ang pagiging mentor, mamadlong gid ka. Bisan pag masakitan siya, kay mentor man ka, mutudlo gid ka. Ug kung ikaw po nga gimentoran, kung di po ka open ana, masuko ka. Okay, so mato pa ni Jethro, what you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. Obserbahan mo ko ng Jethro. Nga mato pa ni Jethro, kiling akong umagad, patay ning tawanan ni. Di magdugay ba? Kaya mas may pauntan naglimpisa ka, okay lang. Piyabi ninyo igsuon, lisod, magdumalag tao. Apektado ang imong emosyon. Kung maglimpisa ka sa bukid, ang kalaban nimo ang kainit lang sa adlaw. Apan kung magdumalag kag tao, ang imong emosyon ang luoy. Ang imong pagbati. Labi na kung mga taong gahig-ulo, sama sa mga Israelita. Una mato pa, this is the observation of Jethro. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Tanawa. Si Jethro nga ugangan ni Moses, nakakita din ni. Mato pa din ni, you cannot handle it alone. Next verse. Listen now to me, and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Teach them the decrees and laws and show them the way to live and the duties they are to perform. But select capable man from all the people men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide themselves, that will make your load lighter, because they will share it with you. If you do this, and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied. Moses listened. Ito tanawa. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. Tanawa. Jethro mentoring Moses, select capable man. Teach them his decrees and instruction. Makita ni mo unsa ang beauty ba sa mentor. Tudluan ka sa mga basic nga wala ka kabalo. Importante na pagayo. Si Elijah o si Eliseo. Tanawa. 2 Kings chapter 2 verse 9 to 15. Mentoring can multiply what God is doing. Gamiton ka sa Ginoo, pag mentoran ka, samot pa kang gamiton ni Lord. Tanawa. When they had crossed, Elijah said to Elisha, tell me, what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit. Elisha replied, you have asked a difficult thing. Elijah said, yet if you see me, when I am taken from you,
it will be yours, otherwise not. As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel. And Elijah saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them apart. He picked up the cloak that had been fallen from Elijah and went back and stood at the bank of the Jordan. Then he took the cloak that had fallen from him and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah? He asked. When he struck the water, it divided to the right and to the left, and he crossed over. 15, last verse. The company of the prophets from Jericho who were watching said, the spirit of Elijah is resting on Elisha. When they went to meet him and bowed to the ground before him. Tanawan niyang beauty. Mentoring can multiply what God is doing. Di ba gigamit naman kakaroon sa Ginoo? Pag na kay mentor, mamintoran kag tama, mas gamiton ka pa. Kaya nga naman, nai-unwinting diha. Mas dublihon pa. Look at that. O sa initabok ang Eliseo, nagdubli. Kung giyon sa paggamit ni Lord si Elijah, mas dubli pa sa iyaha. Kaya nga naman, ang espiritu nga naa kang Elias, nagdubli pa. Ang grace, nagdubli pa nga na kang Eliseo. Kaya nga naman, nagpamintor siya, nagpatudlo. Dili sa yun. Okay. So, si Pablo, yang gitudloan sa Timothy, usab. 1 Timothy chapter 4, 12 to 16. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word and conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Till I come, give attention to reading. Gingnan ni Paul si Timothy. To exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is given in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Last verse, 16. Take heed to yourselves and to the doctrine, continue in them, for in doing this you will save both yourself, and those who hear you. Tanawa, si Pablo yung gitudloan sa Timothy. Anak, ayaw yung tanundang ha, padayon yun. Padayon sa mga butang importanteng akong gitudlo nimo, ipadayon na. Mosugotag sa dili karon, daghay mga bata na mas bright pa sa ilang pastor. Apan ang nindot diya, bisan pat mo bright ka, kaya nang eskwela baya mo, ang ba nagdoctorate na, ang ba nahimo ng teacher, nahimong engineer, nahimong banker, nindot ng dagas kinabuhi. Ang imong pastor, ang gigunitan niya, ang iyalang calling as a pastor. But the moment you will accept the truth that your pastor is your mentor, o ikaw pastor, may mentor ka, kahit ginagamit ka pa ni Lord ngayon, isip-isipin mo, naidihog diya sa diyang gapamati ka sa iyang mga instruction. Paul strengthened Timothy's confidence and calling. Gipalig-on ni Pablo ang calling ni Timothy. In Acts chapter 9, 26-27, ito po, now the angel of the Lord spoke, okay, and when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him and did not believe that he was a disciple. Duda sila, di ba? But Barnabas took him and brought him to the apostles, and he declared to them how he had seen the Lord on the road, and he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So sabot pa sabotan ni. Sometimes, a mentor opens door no one else can. Si Pablo, dagay mga taong gamit sa iya, si Ananias. I do not know kung natuhog din nyo ang story ni Saul of Tarsus. Kaya panganlag Paul. Katuganing paingon sa Damasco, ay ang tuyo niya mag-persecute.
Apan in the way going to Damascus, gisugat siya ni Jesus. Pinagi sa sigas kahayag sa adlaw. Ug nahagbong si Saul of Tarsus. Nabuta siya. Within 3 days, dito siya nagpuyo sa balay ni Judas. Then God talked and command Ananias to visit and pray para kang Saul of Tarsus. Giampuan ni Ananias. Di nangatagak daw himbi sa isda gikan sa mga mata ni Saul. Og diha nakakita siya pagbalik. Makita nimo ba? Ang Ginoo mo gamit og mga tao para sa imuha. Gitawag na ko nag mga special people because you are a special person. Daghay gigamit ang Ginoo para sa imuhang kinabuhi kay galamiton ka. What if kung si Saul of Tarsus wala magpaampok ang Ananias? Magpabilin siyang buta. Di ba? Yes, nakadungog siya kang Jesus. Yes, nausab ang iyang kinabuhi. Praise God. Apan buta siya. Mo'y ka nag-iingon ako kanunay, dagang kristuhanon karon na saved na, luwas na, pero buta gyapon. Kaya nga naman, dili man magpatudlo. Saved na. Nangalagad na eh. Pero pag mabot si Ananias ang kinabuhi, dili gyud siya magpatudlo. Dili gyud mo submitar. Kaya mas bright pag si Saul of Tarsus. Tiyaw mo na, Pharisee. Gikaintapan. Apan makita nimo ang iyahang life, ginahinay siya og gipaubos gyud Ginoo kay ngano maggamiton sa pinasay nga ministry. Human Ananias, wala na si Ananias. Sa Saul nakakita na, here comes Bernabe o Barnabas. Gidala siya sa mga disipulo, piyang uban kanila di mo to kay hadlok sila kay si Saul of Tarsus. Nahibalaan nga betrayer eh. Kibasi nag-atik-atik lang o mga dakpan sila, mamatay sila. But si Bernabe o Barnabas, grabe ang iyahang pagsalig kang Saul of Tarsus. O ning salig si Barnabas nga kanang tawhana gamiton sa Ginoo. Gidala siya sa mga apostoles didto sa gitudloan. Muna gingon ako, si Bernabe nahimong pansamantala nga mentor ni Pablo o Saul of Tarsus, pansamantala. Kay wala mag siya magdugay. Mo kay gingon ako, sometime a mentor opens door no one else can. Siya'y moabli sa pultahan nga wala maabli sa uban sa imong life. Si mentor mo nakakita sa imuha. Si Jesus and the disciples in Matthew chapter 4 verse 19, mato pa ni Jesus sa mga disciples, follow me and I will make you fishers of men. Meaning the ultimate model of discipleship as life-on-life formation, si Jesus Christ. Okay, diri na ta karong buntaga, ang panalangin kung naa kay mentor. The blessings of having a mentor. Pwede ta mo biya sa gisgutan nato, primero ganiya, okay lang good kung ang imong gisaligan karon ang Holy Spirit mo yung mentor nimo, praise God. Dili na debatable, okay pa rin yan. Pero pag itagaan kag tao nga motudlo nimo, pasabot, mas grabe pa ang buluhaton nga gisangon ni Lord nimo. Like ang Saul of Tarsus. Di ba? Pwede ko to si Saul, kuya na ka ito. Pero grabe ang gihimo ni Lord saya, ginahinay siya. Na Ananias, nag-ampo, ipandungan siya, kaya nabutan man siya, naayos siya. Then here comes Bernabe. Here comes the group of disciples. Then the apostles. Then after that, sa nahingkod na si Pablo, nahimo siyang great mentor ni Timothy. Okay. So the blessings of having a mentor. Sumala sa itong gipangbasa ng bersikulo ganiya, a mentor helps you grow your gift, not just survive your assignment. Ang mentor, siya ang mutabang nimo nga mutubo panggasa nga naa nimo. Dili lang yung mag-survive ka sa imong trabaho. Pwede man ka survivor. Dugay na ka na pastor. Grabe. Dagay mga pastor nga dugay na kayo, piluoy kayo. Kung commitment lang, grabe yun. Tiyaw mo na, sa bukid na sign. Pero makita ni mo, luoy kayo ba? Grabe gago nila.
Nga unta na may nakatagong gasa nga na nila pero diha lang sila kutob. Kay wala may mentor nga nagtanaw sa ilaha nga dapat mabuksan unta tong potential nila. Meaning a mentor helps you grow your gift, meaning your mentor open and unleash your potential. Nga mayroon ka pasanang magagawa, ngunit wala mang nagtuturo sa iyo. Kaya ang protocol sa Ginoo, brother, ang protocol niya, pamaagi niya, mugamit siya tao. Pwede siya pod mangunay sa imuha. Pero sa iyang protocol, sa iyang principle, mugamit ko siya tao. Aron tudluan ka. Si David, dili to mamay nga to. Si David, sa pagsugod niya, kuya na gusto mamintik daan. Kuya na gusto, ang commitment daan, kuya na to sa David. Commitment niya sa pagbantay sa karniro. Kuya na to. Pero kano sa nahimo siyang epektibo sa panahon nga namati sa kang Samuel. Kaya nga naman si Samuel, great mentor. Nakuha ninyo? Pagkawala ni Samuel, here comes Nathan. Puro to mga propeta. Mga bigatin to nga mga mentor ni David. Ganong si King Saul, wala siya, unta, oportunidad na niya. Sa pagsugod, maayo, mamati man siya sa pagsugod kang Samuel, mamati siya. Bisa panahon nga nahimo na siyang hari, nindako iyang ulo. O di na siya mamati. Bantayan na to ha. Naana unta, apanawa. That's why, ang number one nga punto, blessings, kung naa kay mentor, ang mentor mo tabang kanimo nga mo tubo pa ang imong gasa. Magamit ka, ma-unleash ang imong potential. Not just survive your assignment. Alam mo yung mga, at least nakapadayon ko sa pagpamasto. At least nang kutob ka. Pero mayroon pa sanang ibubuga. Ang problema lang, walay nagtudlo nimo. Experience nako na. Grabe gwali. Mga plaza kaniya to. Pangampog mga masakiton. Mga ayo, oy. Glory to God. Pero matingala ka. Pag-abot sa panahon, maluya ka. Wala man kay madungog. Lahi man pa na kay mentor. Ang mentor nimo, muna siya ang imong coach ba? Muna siya ang maghatag nimo instruction. Nga pag mudaog ka, mo po ni ang mag-encourage nimo, mo congratulate nimo. Pag na kay problema, mo po nimo, sige, ali sa, manglakaw sa ta, maglingaw-lingaw sa ta. That's the life of being a mentor. A mentor helps you grow your gift, not just survive your assignment. Katong yun ako, siya ang gamiton sa Ginoo ma-unleash ang imong potential. That is your mentor. Magamato pa ni Dr. Miles Monroe, ang imong pastor dapat nanay pastor. Pwede ginamahutdan. Ang uban, namastor na lang, lagi kay mo'y naandan. Pero bisag sa wali niya, luoy na kayo. Okay, ikaduha. Ito po, ministry can get lonely fast. Saibot pa sabot, ana. Kanang dali ragyud kaayo kang laayon sa ministry. Sa ministry labi nang masahin kag layo, bukid. Ngang imo ditong kadaasig katulang tingog sa langgam. Tingog sa pag na kay manukan dito, ang tuktugaw kada buntag og ang kasaba sa mga galansiyang sa kabukiran. Okay naman na, primero ganahan ka na, kadugayan, kapuyon ka na. Kaya nga naman, pwede yun laay, muabot ang kalaay. But mentors keep pastors from leading in isolation. Kanang dali ra bagayod ang kalaay sa ministry. Apan kung aduna kay mentor, dili ka maginusara sa pagatubang sa ministry nimo. Na kay kasumbungan ba sa panahon? Lahi ra magwinang, for example, okay, pastor ka. Pastor ka sa lokal ng organisasyon, din na kay superintendent. Di ba, monthly na reporting. Mo report ka sa imo ditong income sa simbahan, di ba? Kay mo tithes man ka. Mo man ay kasagaran gyud sa organisasyon. Magdala ka dito, pamanana, mangutana ang imong leader, musta man inyong simbahan? Di ba ang imong sumbong, pastor? Doubt na lang yung simbahan mo, pastor. Hangkay ko. Sige, iampo na to na. Ampuan lang ka. Pero pag mentor ni mo na, pag istorya pa lang daan ni mo, nagbalay-balay na nadaan.
Lahi gyud. Ambot ko nasabtan nyo karong mensahe ba? Ang mentor nimo, mag-istorya pa lang kadaan, ang mentor nimo nagbalay-balay na unsaong buhaton nga masolba nimong problema. Samantala kung organisasyon lang na, isulat lang na nila. Pertindaghan na bayan ninyo no. What if ang ngayang uunguan na tanang puro simbahan? Mua na malago na nga, di pa igo, kulangon pa ni sa tuwan ng ilang. O di ba? Eh magsweldo baya ka, sweldo ko na sila. I hope nga inyong nakuha karon mutaga. Ministry can get lonely fast. Lahi magundang na kay mentor. Bisag under pa ka sa organization, pinakay tatay, nangamahan nimo, makasulti ka sa ilaha, sabisan sa pinakasensitibong part sa imong pagkatao. Kaya di man na manabi, papa man na nimo, muna mo guide nimo, mubadlong na nimo, pa makadungog po na binuang ka, ipatawag ka na. Kaya nga naman, nagsabot man mo. Buga ni ako, sa mga bungahon, no, na atay mga pastor. Kato mga pastor nga, nakipagsabot sa ako, kana, personal lang ginako na. Pikatong ning connect lang, pag man dili makigsabot. Kay kuyawan mo ka na, basig mamadlong ko, basig mo react. Ya, dali rabay ko masakitan. O, diba? So, magsabot man mo, anak. Tatay ni mo siya, anak kaniya. So, mo anak kalago sa iya, tay. Kung sa ikastorya ni mo nako, sulti ko. Pag badlong ko ni mo, badlong ako, tay. Nya, tabangi ko sa pagpadayon sa ministry. Kung sa ikakulangon ako, ang mentor ni mo, dili ko na ingon, for example, mo mag-provide sa imong building, dili mo pasabot na. Musunod na kanang mga butanga pag maplastar ka. Kay ang building nimo sa simbahan kanang gambalay nimo, diha nimo na makuha sa imong mga kautawan simbahan pag maplastar o sa ikaw. Okay. So, dali lang lagi maluya sa ministry, labi nag ikaw lang mag-inusara. Apan kung aduna kay mentor, dili ka mag-inusara sa pagkatubang sa problema sa ministry. Another, adunay honest accountability protects sa pastor's integrity. Ang blessing sa usa sa aduna kay mentor, na ay accountable nga tao nga maoy mo pahinumdom, mo badlong kanimo. Ito po ang sinabi ko kanina. Adunay accountable nga tao nga mo badlong, mo pahinumdom kanimo, mo tudlo nimo. Mga blessing po pag mayroong kang mentor talaga. Accountable sila ba? Kanang ilang kasakit pag di sila ka-istorya nimo. Dili tanang tao kabalo mag-mentor. Og dili tanang tao adunay mentor. Mo gani kanunay ang ganahan ko sa system sa G12 kay gitagaag pagtagad gini siya. Gi-address ni nga problema sa dagang organisasyon. Kaya ang organisasyon magunato, di ba, na bishop, mga superintendent. Then, ang kalakaran niya, monthly na ay reporting. Niya, paguman sa tibok tuig na mga activity, na conference. Pero kung imong tanahon diha, I hope dili mahiyobos na bisan kinsa. Katong pinakalabaw, wag ito kalibutan sa problema sa pinakababa. Kaya nga naman, wala man tay system masama niya na. Di ba? Ang atong ganahan pag kada bulan na sila mga bot kay mag-report sila silang financial. Kay mo na padagan sa dakong organisasyon. Apan wa tay kalibutan nga nagtinga na dito mga simbahan dito sa kabukiran. Kay walay nangamahan nila. Walay nagtanaw sa ilaha. Yes, we know. Ingani magod, ang heart sa mentor dili lang nakadungog ka sa ilang panginahanglan apan nangita ka pamagi unsaon gayud nimo pagtabang sa ilaha. Mo ni kasing-kasing sa usa ka mentor. Papa man na, tatay, daddy ba? Hallelujah. Mo gani, I am proud to say I have my mentor. Kaniadto na ako'y superintendent kaniadto. Na ako'y overseer kaniadto. Kaya ako mismo ko kalibutan ana, but praise God,
Pag-abot ni Pastor Tan, actually tinud na niya, di man ta magpa-bright. Di ako nahibalan, ang pulong, I hear that many times before. Pero ako kalibutan, unsay bot pasabutan na. Kanang word mentoring. Pag mentoring mo ka, ang tawag na diha, mutuon mga dito sa mga basic nga mga importanteng mga butang nga daw ni kalambigitan sa ministry. So ginaplasta dito ang pagpanudlo, ang ginatawag, for example, kinigong pag-honor nimo, pag-respeto nimo sa imong pastor, ginatudlo man na sa mentoring. No kaniya to gitudlo na pero tapaw lang apan karon ginadutan pag-ayo niya. Then nakita nako, I found out, I learned ingana di ay ang naay mentor. Kaya ang mentor tatay siya. Boga ni 3 years ago, gideclare ko na ko with my wife, Pastor Gina, nga ni. Di na tamutawag kang Pastor Tan o Pastor Tan. Ang tawag nato sa iya, tatay. Actually, sa among grupo, ako giuna nagtatay. Then, nagnanay kang Pastor Ginili. Kaya nga naman, gusto na ko nga mamahimo ko nilang kindred ba? Kapusod. Mura ba, gipanganak yun nila. Although, dili man physical, kanama ko yung mga magpapa. Apan spiritually, gusto na ko mukunik sa ilaha. Kaya sa panahon mukunik ko sa ilaha, wala na ko'y kimi. Kumbaga, preparado na kong mamati sa ilaha. Pag nasa instruction, I need to receive the instruction given to us, gikan sa ilaha. Okay, so, adunay accountability. Honest accountability protects pastor's integrity. Naay mga taong accountable nga maoy mo pahinumdom, mo badlong, aron maplastar mi. Next, ang mentor man good nag-provide. Mentors provide wisdom you don't have to learn the hard way. Kanang giingon ako, baka nunay, ginabalik-balik na ko sa Mabungaw Network. Na-receive ni nako gikan sa akong tatay, ka Pastor Tan. Ang lisod, mamahimong sayon. Ang dugay, mamahimong dali na lang. Muna'y trabaho sa mentor. Ang ilang naagian sa ikaniadto nga lisod, itudlo niya sa imuha ang sayon na lang. Pwede na ma-shortcut. Ang 10 years niyang gihaguan, pwede mamahimong 1 year nimo. Kaya nga naman siya mag-provide og wisdom. You don't have to learn the hard way. Dili na ka. Di na kaniya ba? Sige, bahala mo. Mag-discovery po mo diha. At least makabalo po mo sa among giagian. Mga ni kanunay mo anak ko mga kining sa mabungahon na ami kuantay ani. Ikaw sige nga nilang. Giagian po na muna. Pero morning among gihimo. Kay ang tanan nga giagian sa tong mentor, maagian nato na ang nindot lang kay nga naman siyang ayaw na mo diha agi dapita. Kay nga naman ni sango mi diha. Kadto bitang gihawaan ko ni 8 ka pamilya way back 2013-14. O say pulong niya sa kuha, madto pa ni tatay. Ingana po nahitabo sa amo. Kay kato panahon na medyo nagkuan pa tag-ubwar pa ang mong pagbati. Nagtag-ubwar pa mi kay ang istorya magod nga kung mo embrace mi sa vision, dili bawion ang yuta. O gipadayon ang among support sa among rental sa balay. Ito panahon na naabot naman to. Pagsugod na mo wala. Apan praise God na ining abot, moto siya. Bisa pagkapanahon nga nag G12 mi, kay naguba manggod. Nagguba kay naami tao sa among simbahan kaniya to nga wa kasabot ana. Ang pagtuon nako to sila generous. Apan di ay ang ilang pagtabang sa amo ginakwenta nila. Thinking nila ng wartami nila. Tiyaw mo na, grabe pasangil sa amo. So nanghawa to sila, gihadla pa mi. Kung dili lang daw mi mo padayon sa G12, dili bawiyon ang yuta. Nakapalit mami, doon lang sa mong simbahan ba, 800 square meters eh. Kada pag yung kwartaha nga gihatag sa ako, dili na pang yuta. Actually, pang sakyanan. Pero instead of
mo palit mo sakyanan, yuta among gipalit. Kaya lagi, in preparation sa ministry. Sa panahon nga nag-connect nami sa system, sa G12, muna nahitabo, kaya nga naman, against to sila. Against to sila sa discipleship, kaya di man magpatudlo. Mo sa panahon nga nagtudlo na ko, praise God, nagtudlo namin ni Pastor Gina about discipleship, ayusan ng buhay, nagka-problema na, ayaw nila tayong tatanggap ng turo. Di sila gusto magpakorek. Di, ilan man, maot man pag-istorya ha, kaya pag-istorya nila sa, nga to sa among tong missionary na mo, daot man kay ko, nakuha man nilang atensyon. So, mo to ang bargaining. If mo padayon ko, kuhaon nila ang yuta o wala na yung support. Apan kung mubalik ko, padayon ang yuta, padayon yung support. Abi ninyo, ang nindot pag may mentor ka, kay makapangayo kag nindot kayo yung word gikan sila ha. Mato pantatay, ingana baya pud may kaniadto. Ingana mo nagian, pero ang among gihimo, gi-embrace na mo ang vision. Gi-embrace nila. Kaya kung pila kabok na miya nimo, mas dagan sa moa. Di walay kuskus balongos. Kaya ang mentor nag-provide sa wisdom nga you don't have to learn the hard way. So, kami ni Pastor Gina, nag-prayer me, pagkabuntag, nag-decide ko, padayon ta sa vision. July 9, that is my birthday. 2014. July 9, 2014. Gikuha ang yuta, gipicturan pa. Kanya, ang among allowance, dugay na wala na gyud. Wala na nila gihatag sa amoa. Gidivert na. Kaya nga naman, kato ng hawa, moto'y nagsigig yam-yam. Sakitan ko. Pero mas gidawat na ko ang tambag sa akong mentor. Then praise God. Tanawan ninyo sa nitabo. Kung wala kong mamati niya, unsay mahitabo sa ministry. But praise God, ang wisdom sa atong mentor, ato ng dawaton kay nga naman, dili na ta maglisod-lisod pa. Ilang gipakasayon ang dapat lisod nga atong agian. Mentors provide wisdom, you don't have to learn the hard way. Ang lisod mamahimong sayon, ang dugay mamahimong dali na lang. I do not know if you will agree that, but that is our testimony. Again, ang blessing pag nakay-mentor, they remind you that calling is about who you are before what to do. Kanang painumduman ka kinsa ka sa imong calling ingon nga pastor, dili pa mo padayon sa buluhaton. Ingon ka lago, pastor baya ka. Ingani ka, tinawag ka sa Ginoo. Before kanya tudluan sa mga butang, gipasabot sa kaniya, pastor ka, ingana imong calling. Kanabang gipahinumduman ka, pastor ka eh. Dili na mahimo sa usa ka ordinaryo nga friend lamang nimo. But if your mentor nga gihatag nilo sa imuha, mo ni magpalig-on sa imuha, anak, nakay potensyal. Pastor ka. Ayaw undang sa pagpastor. Kanang mo giagian karon din ani mo agian pohon basta mamati lang gyud ka. Mo ana gani ko sa labi na sa tali sa mga pastors nato diri. Mo balita sa pastor okay na kay mi. Okay na nga mong okay nang dagan sa ministry. Inako man ako sila. Ayaw mo kumpiyansa. Kabase sa tumang kalipan nyo makalimot na mo. Inumduman ninyo ang inyong calling. Kanang inyong nadawatan karon nga mga panalangin, kana siya, pakapin na. Pero always remember your calling, pastor mo. Always good watch and pray. Balikan karon na ninyo ang pundasyon ninyo, labi na sa inyong mga pagampo. Bungay bantayan na nato, labi na sa mga pastors, andi sa mabungahon. Pag nakasimot-simot na magnindot nga ministry, ayaw mo kumpiyansa, back to basic kanunay mo. Pray, liguna kanunay, kaya nga naman, ang yawa, wala na muundang. Kanunay na nagatanaw sa mga ministry nga nag-uswag. Kaya pilit niyang gubona. Kung gusto ka nga, di gyud ka himuon nga objektibo niya, pag tinapulan. Pag ang pastor tapulan, dili kay siya, ang yawa, dili kay busy sa imuha sa pagpakita pamagi, nga birahan ka niya. Mo nga, sa dihang gi-bless ka pag-ayo, ding uswag na kay nahinay, careful gyud ka kanunay. Pastor ka. For example,
Nabisi ka sa mga butang pinansyal. But always remember, pastor ka. Ayaw go kalimot nga ikaw, pastor. Muna'y trabaho sa mentor. Gipaninumduman ka. Daghay mga butang nga unta mabuhat na ni, but always mubalik siya, oy pastor ka hakim. Ayaw go kalimti na. Painumdum ang kinsa ang imo, kinsa ka, kung unsa ka, ingon nga alagas Ginoo. Sa dili pa ka mo padayon gyud sa unahan sa imong buluhaton. Hallelujah. Next, katapusan. A mentor sees the next version of you before you do. Kanang ingon nako ba kanunay, nakita niya ang wala nimo makita sa imong kaugalingon, your potential. Nakita niya ang imong next version. Kung unsa ka karon, your mentor nakakita kanimo unsa ka. Mugay mo anak ko, for example sa itong mga sa mambungan pastors, nakita na ko ang inyong next chapter. Labi na kami ngani mo ang mga mentor padaygan man sa Ginoo. Labi na ako makanaw ko kini siya nga nagpa-mentor ba. Murag malabo gini mo sinso ning bata ka di man mamati. Ano? Dili mamati. Pag natay mentoring, dagay pasangil. Labi to ning ani diri. Gusto magpa-mentor? Ako sige. Okay. Next month na atay mentoring. Ay wala pa gani ka mag-istorya ning balibad largo. Ay. Kuan magutay kay busy man ang panahon na. Ingko malabo ni. Malabo ni. Piyo ka nang mayong magpa-mentor ko si ani dere. Ay pagkauma lusot largo. Okay ni mo nindot kaayo. May balaan man na namo. Dili man mi mananagna. Piyo mahibalaan na namo kay nga naman labi na kami Pastor Gina. Ingana mi kaniya to. Anytime pa yung pastor tan anhimog butuan. Wala pa mi sakyanan na kaniya to ha. Nag-commute pa mi, nag-bachelor. Dili lalim, mag-bachelor ka, kakapoy na 5 hours biyahe. From Moncayo to Butuan, 5 ka oras biyahe. Pag-abot dito, pipila ka mga oras dito, meeting mi, pag-umana na, mo paulit na po mi, mo abot mi, kay nga naman, every morning na mi dunwas kaniya tos Moncayo. Mo abot mi alas 2 sa buntag, diyan ako mi matulog sa bachelor. Nganong giangat-angat mi gamay sa Ginoo karon kay nga naman, mo na'y among kasing-kasing. Mo nga kami usab makakita karon. Okay, di sigurado ni. Kalagi ipatawag nimo. Makita nimo ang ilahabang. Actually tinuod di man taingon nga propeta nga makakita sa umabot or pero makita nimo na by your observation. Ang mentor makakita sa imong next version. Tungod kay amon ang kinabuhi usab. Kaya mana ka naman mo nga apel tag meeting, apel tag kuan. Pag mo na lagi ko mo na gani ka nga. Regardless sa imong mga namay mga katarungan tungod kay for example, dako ang imong organisasyon na timingan gyud po naa gyud ang na mga conflict sa mga schedules. Pero kana ganing ikaw mismo magimuhimog katarungan na lang kay digi ka kay kapuyon ka unya gusto ka magpa-mentor. Malabo gyud. But if ang imong mentor interesado kingano man nakita niya sa imuha ang imong next version. Nakita niya ang imong potential. Ako mo nagugod din for example Pastor Gilbert Bulayog. Nag-meet din Pastor Gilbert that was 2000 I forgot the exact. Basta murag 9 years na sila. Makita ko na ko sa Pastor Gilbert kaniya to, wala ko ka-prepare, no? Nakasanina na siya puti, kay grabe, pastor makinapurma siya, diakono ba? Naka-slacks na siya, ang iyang sapatos, Pastor Gilbert kaniya to, kato gipangita gani ko, asa pa itong iyong sapatos, Pastor Gilbert karon? Katong tik-tak niya ang sapatos ba? Kanamula ko, sabagay kayo. Para siya. Nya nahimo na siyang 144 leader sa Moncayo. Ginan ako siya magpastor ka sa Montevista. Nakita nako siya kaniadto, ikumpara nako karon dako nagikakaibahan. Kingano man, mo purso man na siya. Dali ra po nako kurikon.
Kaya mamati lago. Abot ko masakitan man na siya pag istoryahon ako. Sila ni Leah. Dali ra kay kurikon, dali ra kay istoryahon. Kaya nga naman, kami nga mentor nila, kung gitawag mo nilang mentor, nakita na mo ilang next version. Sila doon o si Gracia. Nakita na mo sila sa pagsugod sa ministry nila. Katong kanunay ginaingon nila kaniya itong ilang anak inton, paimnon nila og tubig sa bomba. Mo'y gamito nila si Hias. 200 ang ilang renta, di sila kabayad. Kalisod. Atong panahon na pod kami, itong panahon, medyo nag-aginod pa pod mi. Pinakita na mo ang ilang life. Now, sa initabo, lahi na yun. Basta mamati lang yun. Mamati lang yun. Kaya nga naman, ang trabaho sa mentor ni mo, ikalipay na mo nga mamati mo, kay kabaluman mo, pag mamati mo, na inindot nga may tabo sa inyong life. But the moment you will start to say no, a little no, malabo na. Mas may pag magbulag-bulag ta. Kaya nga naman, ikasakit na mo na, nga makita na mo, one day, dili mo muswag. Di, ma-appeal man puta na. Kasi nagtudlo niya. Di ba? So, muna blessing. Pibalik ko na ko, kung wapo kay mentor, okay lang. Ang Holy Spirit ay imong mentor. Sumala sa akong gibasa ganiya. Balance ita. Pero kung ang mentor nimo ning abot, blessing na ni Lord. Pamaagi nas Ginoo nga ikaw gayod, mas gamiton pa niya. Katong gingon nako ganiha ba? Mentors are God designed for multiplication, not a requirement for beginning. Sa pagsugod nimo wala pa na apaning abot siya kay ngano man gipadala sa Ginoo sa imo. Like David. Sa David nagsugod wala ko siya mentor. Kasi mentor David, asa man siya? Dito nagbantay sa karnino siyang tatay. Dito sa naanad na. Yang tiradoron ang leon, ang lobo. Yang gibantayan, giyod uban sa iyahang maayong kasing-kasing ang karnero siyang tatay. Karon sa ning abot si Samuel sa iyaha, sa panahon nga si Samuel gidihuga na niya si David. Pwede pagod as in full time. Sa panahon nga siya nagsugod na sa iyang pagiging hari. Pero sa iyang pagsugod wala pa. The same po ikaw karon. Siguro sa pagsugod mo karon wala pag ikay mentor. Okay lang. Gipangunayan pa ka sa Holy Spirit. Adlaw na ka nagampo, that's good. Pero dili mo pasabot pag ma-mentor na ka, dili na ka magampo. Ang kanindot, may mentor ka, here comes the Holy Spirit pa. Hallelujah! Ang mentor nimo siyang gamiton sa balang espiritu nga mo'y maghatag nimo og pamagi. Mga okay lang ba magpastor bisag walay mentor, walay pastor? Depende sa imo karong buntaga. Yes or no? Pagmana ka, yes pastor, pwede ra gyud, pero kinahanglan nagyud ko mentor. Naapa ko'y Holy Spirit. Hallelujah. Pinay pa yung mga taong accountable sa akong life. The same sa amon ni Pastor Gina. I love the Holy Spirit so much. But praise God, gitagaan ko og mentor. That is Pastor Tan, Pastor Jenny Tan. Nga mo'y kauban na mo karon sa journey na mo alang sa ministry. Ug wala gyud mi masayop sa pagdawat sa ilaha. Ug salamat pod kay wala po, I hope wala po sila masayop nga gidawat po nila. To God be the glory. Hallelujah. Mo nga dasigon mo na ko karong buntaga. Kung na-master man ka nga dugay na, gidaw isip-isipan eh. Kung may nampuon ka, pero nga naman wala gumutubo ang ministry, naikulang pa siguro. Pasigwalay ning tudlo nimo directly. Have time. Pangita og mga tao nga gipanggamit sa Ginoo. Ayaw po pagpamintor atong makita po nimo wa po'y klaro. Magpamintor ka, kana pong gigamit po sa Ginoo. Kay anuinting man na. Nya magdubli baya. Libak ang Eliseo. Nadawat niya ang double portion kay nga naman si Elias kuyaw kayo.
O ang tanan nga na kang Elias, gidubli pa diha kang Eliseo. Kang Joshua, the same. Kuyaw man to si Moses. Isa parang nga si Joshua, siya lang nakatamak diha sa promised land. Si Moses wala. Dagay mga ihimplo na to sa Bible na pwede magunita na to even karong buntaga. Mga pagpastor karong buntaga, kung nakagibati diha, ang nagdid giday kog mutudlo na ko, ay nagdugaya. Pangita, patindagahan na. Patindagahan na gyud. Ang importante lang mo kasing-kasing open ka. Kung membro ka simbahan pod, ganong walay asinso ang kinabuhi nimo, try to do that. Istoryahin mo, pastor. Pastor, pwede ta ba ka mamahimong mentor yun? Not only my pastor. Kaya sometimes manggod usay ma-misunderstood nato na pag pastor nimo, mamati lang ka sa iyang wali kada Sunday. Apan dili ka mamati pag nasa instruction. Pag ay mo pastor, dili ang nimo pastor but mentor nimo siya. Pag badlong kaniya, mamati ka. Kaya na may mga pastor usay nato. Ya, mamati lang ka siyang wali niya pag guman. Dawat sa pikas dunggan, paingos pikas dunggan. I-pastor nimo siya, pero dili nimo siya mentor. But the moment, ang punto na ko ba, dapat si pastor nimo, imo na ginisang tatay, imo na amahan. Mudawat ka sa pulong, o imong i-aplikar ang pulong na iyang gisulti alang nimo, kayuhan nimo. Taga mo na ko example para before ko mag-pray. Young people ka, muamin ka sa panahon mo ana sa pastor mo, kinahanglan gyud mo tapos mo sa inyong pag-eskwela, dapat gyud mo respeto mo sa ginikanan mo. Amen. So sa word ha, nagwali. What if personal lang kaniya? Day kanang nakadungog man ko nag-uyab-uyab na daw ka sa eskwelahan. So wala uy, takar mo sa pastor uy. Tanawa. Pero kung imo sang mentor, mutugan ka. Yes po. Yeah. Bulagisan na day. Focus pag-eskwela. Pag mentor niyo sa mana ka, sa tinod lang pastor, tay, sakit baya pero tumano na ko na. Kay gusto kong mamati. O gusto ko kumudawat sa imong tambag nako. Imong gibulagan imong uyab. Di ba? Pero diha lagi magsugod ang problema nimo pag dili nimo mentor o tatay imong pastor. Muamin ka sa pagmagwali siya, but deep in your heart, digi ka mo tuman siya. Nabay nindot ana? Yes. Kung nagsugod na kapag yes, gyud sa imong pastor, mamati na katatay nimo siya. Maplastar gid ka. The same po na sa mga pastor. Dagay atong aminan, makadungog tagwali, wow, praise God, kanindot ana. Bisa panong personal na ka, diya na magsugod ang problema nimo, ang kalbaryo nimo. But the moment you will say, yes, you are my mentor and I will accept everything, imong itudlo nako. Sakit sa pagsugod, apan kadugayan, manindot ang dagan sa kinabuhi nimo. Mudaloy ba yan na? Pag si pastor na mentor o nagpatudlo sa mentor, ang iyang mga membro po magpatudlo po na siya. Ano gahig ulo ato mga tao? Daghan gayo? O say gahig matagulo? But the moment, yung mga blenim kasing-kasing, matingala ka, mag-flora na siya sa atong kongregasyon. Hallelujah. Praise God. So, let's pray. Lord, salamat Ginoo today. Salamat sa imong grasya. Ang imong pulong Ginoo, dayag, simple but dayag. Understandable. Lord, I pray nga kanang words Ginoo today, mupanday sa kinabuhi namo. Magapanalangin ka sa matagusa. I-bless Lord ang mga pastors today. Ang tanang mga dito sa simbahan. Panalangin ni Ginoo bisan pa ang mga mentor. Salamat silang kinabuhi. Nga wala sila magpanuko sa pagtudlo kanamo. Og maunang nahitabo o Dios ang nindot karon tungod kay naa sila nga nagtabang sa mong journey. Even right now, Lord. Bless everyone in Jesus' name. Amen o amen.